Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang sunod na mangyayari, ang next schedule ay sa April 22. Ano naman ang pag-uusapan sa April 22? April 22, April 29. Ang April 29, next Wednesday, last na yan sa hearing ng Justice Committee. Last na yan. Didesisyonan na sa April 29. Bakit natin nasabing last na? Ang pag-uusapan na lang sa April 29, yung pagbabanta ni Sara sa buhay ng Pangulo, ng First Lady. No? Yung kumuha daw siya ng assassin na papatay sa Pangulo. Yun na lang ang pag-uusapan sa April 29. At ang nakasalang sa April 29, National Bureau of Investigation, ang papatunayan dyan, na totoo nga na nagbanta si Sara na ipapatay si Pangulong Marcos, si First Lady, at sabi niya, no joke, no joke. Nag-imbestiga na dyan ang NBI, may mga nakuhang ebidensya ang NBI. So ipipresent yan sa April 29. Papatunayan dyan na hindi joke yung ginawa na yon. Talagang may mga kinausap, talagang may mga ebidensya na nakita ang NBI. Ipipresent yan sa 29. Dahil kunti na lang yung na yan, maiksi lang naman yan, baka umaga tapos na yung NBI na yan, kahapon magbubutuhan na ang Justice Committee kung may probable cause. Pag sinabi ng Justice Committee na may sufficient grounds para sa probable cause, magde-decide na yan na i-present na sa plenary. So ang plenary, baka May na yan. Mag-convene ang plenary. Doon sa plenary, doon na kailangan ang 1/3 na boto. Pero at least, di ba sabi ko, mga kabunyog, mga kababayan, nung una sabi ko, baka abutin pa ng katapusan ng Mayo. Yung Justice Committee lang yun ay yung sa House yan. Kasi sabi ko, bubusisiin ng Justice Committee yung mga ebidensya at testigo Kaya lang, ang ginawa ng kampo ni Sara, nagpetisyon sa Korte Suprema. Ang petisyon nila sa Korte Suprema, kini-question nila yung Justice Committee, bakit daw nagtatrial na ito. So ang ginawa ng Justice Committee, nilinaw ni Congresswoman Beatrix Listro, hindi sila magtatrial. Clarificatory lang na mga questions. Walang probing questions. Kaya ang nangyari, napabilis. Kasi wala nang masyadong detalye. Alamin lang ano ang testigo, sino ang testigo, anong sinasabi niya, anong mga ebidensya. Kung magtatanong ka, clarificatory. Kapag nagpo-probing questions ka na, bawal na. Kaya ano ang nangyari? Napabilis. Yung sinasabi nating aabutin pa sana ng Mayo, hindi na. Ngayong April 29, tapos na. Mga kabunyog, April 29, next Wednesday, tapos na yan. Sabi ni Congressman Adjong, malamang pagbubutuhan na nila kung may probable cause. Pag nagdeklara silang may probable cause, magre-report na ang Justice Committee sa plenary at magbubutuhan na ang plenary. Pero hindi pa yan, ang pagbubutuhan ng plenary, hindi pa yan next Wednesday. Pero ang ibig ko lang sabihin, mga kabunyog, ang maganda dito, natapos din yung sa Justice Committee. Saludo tayo kay Congresswoman Beatrix Listro. Ang galing ng pag-handle niya. Ang galing ng pag-handle niya. Hindi naman yung napakatagal, hindi naman napakaigsi. At saka nakita rin talaga ng mamamayan na nanunood. Nakita ng lahat na matibay talaga ang mga ebidensya kay Sara Duterte. So yan mga kabunyog. Ngayon, pag nakalusot na yan sa April 29, may probable cause, ang sunod na sa Kamara, butuhan na yan ng 1/3, kailangan ng 106. Sabi ni Ronald Llamas, mayroon na daw siyang 152 daw ang balita. Ang huling balita, mayroon ng 152. So halos sigurado na. Sigurado na mga kabunyog. So ngayon, ang sunod na niyan sa Senado na. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, kapag nakarating sa kanila, kahit by May 4, makarating sa kanila ang articles of impeachment,
kaagad-agad magkukonvince sila sa impeachment court. Yan naman yung pagkakaiba. Yan naman ang pagkakaiba ni Senate President Soto. Si Chis Escudero, February 5 dumating sa kanya yung articles of impeachment, wala, tinulugan. Ang yabang ni Chis. Ang yabang ni Chis, di ba? Sabi niya, sino kayo para pilitin ako na mag-convene bilang impeachment court? Alam niyo kung kailan nag-convene si Chis ng impeachment court? June. June. Pero na-receive nila yung impeachment, yung articles of impeachment, February 5, ba? Ganun kabastos si Chis. O ngayon, ano nangyari sa kanya? Di ba nakarma? Yung yabang ni Boy Kilay, wala. Oh, noon ang yabang-yabang niya. Oh, tapos ang akala ng mga DDS dahil nagdesisyon na ang Korte Suprema na unconstitutional daw yung impeachment, wala na 'yan. Akala naman nila sa atin pag sinabihan ng Korte Suprema na unconstitutional, hindi na natin itutuloy. Ang sinabi lang naman ng Korte Suprema na unconstitutional, hindi daw nabigyan ng due process si Sara. Oh, o sige, ulitin natin. Oh, inulit natin. Tapos ngayon na binibigyan na si Sara ng due process, hindi naman umaattend. Ang malinaw, ang malinaw, wala naman talaga. Nagreklamo lang si Sara noon sa Korte Suprema. Ang reklamo niya noon, hindi daw siya binigyan ng pagkakataong idepensa ang sarili niya sa Kamara. O sige, ang ginawa ngayon, nagkakaroon na ng hearing sa Justice Committee para sagutin niya. Hindi naman siya umattend. O, kini-question na naman ni Sara. Ang sabi na naman ng kampo ni Sara, trial na ang ginagawa ng Justice Committee. Ano ba talaga? Binibigyan ka na ng pagkakataong idepensa ang sarili mo, tapos ayaw mo na naman kung ano-ano namang issue mo. Ha? O anyway, ang ginawa na ni Congresswoman Beatrix Listro, hindi nag-conduct ng trial ang Justice Committee. Ano lang, clarificatory questions lang, walang probing questions. O, di ang maganda naman doon, napabilis. O, napabilis, mas pumabor na naman sa atin. Alam niyo mga kabunyog, ang bawat ginagawa ng DDS, ng kampo ni Duterte, mas nakakatulong sa atin. Mas nakakatulong sa atin. Bakit mas nakakatulong sa atin? Tingnan niyo noong kung natuloy yung hearing noong last year, baka hindi pa buksan ng mga kampo ni Sara, ng mga senador, hindi nila pabuksan yung AMLAC. Baka hindi nila pabuksan yung AMLAC. Di ba? O, di hindi sana natin nakita yung mga bilyon-bilyon na transactions. Di ba? O, pero dahil ngayon nagkaroon ng hearing sa Justice Committee, nakita natin. O, di ba? Kaya napaganda rin eh. O, pangalawa, ang sabi nila, matatagalan na yan sa Kamara. Matatagalan. Magsasawa na rin yung mga para sa impeachment. Mapapagod din yung mga yan. Anong ginawa natin? Hindi tayo napagod. Kasi tayo, para talaga sa pagpapanagot ang ating pinaglalaban. Hindi tayo napapagod. Kasi, ano na daw tayo? Bayad daw tayo. Ay dahil wala na daw pera ang admin, wala na daw pera ang administrasyon, wala na. Hindi na daw makukuha ang boto. Kasi ang tingin nila, bayad ang mga kongresista. Ay hanggang ngayon, matapang ang mga kongresista. Makita mo naman sa Justice Committee, di ba? Ang tibay ng paninindigan ng mga kongresista. Ang kongresista lang na pumapabor kay Sara, si Suntay, saka si Marcoleta, na napapahiya nga lang. Di ba? Ano ito kanina tumutulong din sana kay Marcoleta si Garbin. Ano ba yung Garbin? Si Garbin, yung tao ni Saldico. Dapat talaga sila ang magsama-sama eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang maganda sa nangyari kanina, napabilis na. So by April 29, tapos na ito. Mapagdidesisyon na ng Justice Committee na may probable cause. Dadalhin na ito sa plenary. Makakakuha tayo ng 106 votes. Halos sigurado na tayo sa 106 votes. Dadalhin na ito sa Senado. Magta-trial. At sabi naman ni Senate President Soto, pag nakarating sa kanila, trial shall forthwith proceed. Naghahanda na rin sila kay Marcoleta. Nagka-crash course na si Ping Lacson. Nagka-crash course na ng Criminal Procedure at Rules of Court si Tito Soto. Sabi ni Senador Ping Lacson kay Senate President Soto, maghanda ka kay Marcoleta. Guguluhin niya ng impeachment. Di ba? Kaya mga kabunyog,
Maganda ang mga nangyayari. God works in mysterious ways. At sa totoo lang, kahit pa nga hindi makonvict si Sara sa impeachment sa Senado, nakita na ng taong bayan kung ano ang mga Duterte. Nakita na ng taong bayan na yung sinasabing hindi corrupt si Sara Duterte, amlak na yung nagsasabi, anti-money laundering council na. O, ang galing nga nung kanina, yung executive director ng AMLAC, ang galing. Bar placer pala yun. Ha? 10th placer pala yun sa bar. Ha? Magaling yun. Si Ronel Binaventura, ang galing. Believe din ako doon. Ha? Naano nyo ba yon kanina? Oh. Okay. Okay po. Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.